Yumanig ang buong bahay sa lakas ng kulog. Kasunod nito ang isang nakakasilaw, naguhit ng kidlat na pansamantalang ginawang araw ang gabi. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging natira ay ang ingay ng bumubuhos na ulan sa labas at ang kadilimang bumalot sa buong kabahayan. Isang malakas na tili ang kumawala sa mga labi ni Maya. "Mama! Papa!" Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Naalala niya, nasa isang business dinner nga pala ang mga magulang niya. Siya at ang kuya niya lang ang naiwan sa bahay. "Kuya Adrian!" Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa takot. Hindi niya kailanman gusto ang dilim. Para siyang sinasakal nito. Kinukuha ang kanyang hininga. Kinapa niya ang cellphone sa kanyang bulsa, ngunit wala. Naiwan niya siguro sa kwarto. Wala siyang pagpipilian, kundi ang kumapa sa dilim para hanapin ang emergency light o kahit isang kandila man lang sa kusina. Dahan-dahan siyang lumabas ng sala. Bawat hakbang ay maingat. Ang mga kamay ay nakalahad sa unahan para hindi siya maumpog. "Kuya," tawag niya ulit. Mas mahina na ngayon. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga. Nang marating niya ang pasilyo, isa na namang malakas na kulog ang yumanig sa paligid. Sa sobrang gulat, napatakbo siya nang hindi iniisip kung saan pupunta. At doon siya bumangga sa isang bagay. Isang bagay na matigas, pero mainit. Napasigaw si Maya at akmang mapapaatras nang may dalawang malalakas na braso ang humawak sa kanya. Pinipigilan siyang matumba. "Maya, okay ka lang." Ang boses na yon, malalim, mahinahon, at pamilyar. Ang boses na palagi niyang hinahanap kapag natatakot siya. "Kuya Adrian," bulong niya. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng hiya. Nakabao ng kanyang mukha sa dibdib nito. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sabon at banayad na pabango na laging gamit nito. "Shh! Nandito lang ako," sabi ni Adrian, at mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. "Huwag kang matakot." Tumango lang si Maya, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso sa kanyang pisngi. At hindi niya sigurado kung kaninong puso iyon. Sa kanya ba? O kay Adrian? O baka pareho? Sa loob ng maraming taon, ito si Kuya Adrian niya. Ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang karamay. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, habang magkayakap sila, may naramdaman siyang iba. Ang dibdib na sinasandalan niya ay hindi lang dibdib ng isang kapatid. Matigas iyon, matipuno. Ang mga braso na nakapulupot sa kanya ay hindi lang basta nakaalalay. Mahigpit ang mga yon, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na hindi niya pa naramdaman dati. Bakit ganito? Ito si Kuya Adrian, pero bakit parang iba? Dahan-dahan siyang humiwalay. Sorry kuya, nagulat lang ako." "Wala yon," sagot ni Adrian. May narinig siyang kaluskos at maya-maya pa ay may isang maliit na ilaw na tumama sa sahig. Flashlight mula sa cellphone nito. Itinutok ni Adrian ang ilaw pa itaas. Sapat lang para makita nila ang mukha ng isa't isa. At natigilan si Maya. Sa malamyos na liwanag ng flashlight, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Nakita niya ang ilang butil ng pawis sa noo nito at ang paraan ng paggalaw ng Adam's apple nito nang ito ay lumunok. Nakita niya ang mga labi nitong bahagyang nakaawang. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya. Hindi niya rin namalayan na hindi pa rin pala sila bumibitaw sa isa't isa. Ang mga kamay ni Adrian ay nakahawak pa rin sa kanyang mga braso at ang sarili niyang mga kamay ay nakapatong sa dibdib nito. Parang may sariling isip ang mundo sa paligid nila. Ang tunog ng ulan ay tila humina. Ang lamig ng hangin ay hindi na niya maramdaman.
Ang tanging naroroon ay ang init na nagmumula sa katawan ni Adrian at ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila sa bawat paghinga. Nakita niyang dahan-dahang itinaas ni Adrian ang isa nitong kamay. Nag-atubili ito sandali sa hangin na para bang nagtatalo ang isip. Ngunit sa huli, marahan nitong inilapat ang likod ng mga daliri nito sa kanyang pisngi. Napapikit si Maya sa ginawa nito. Ang paghaplos ay magaan, halos hindi maramdaman, pero para yung apoy na gumuhit sa kanyang balat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Adrian na hindi niya pa nakikita dati. Isang matinding pagnanasa, isang lungkot, isang pag-aalinlangan. Parang may magnet na humihila sa kanila. Unti-unting inilapit ni Adrian ang mukha nito sa kanya. Hindi pumalag si Maya. Sa halip, bahagya pa niyang inangat ang kanyang mukha na para bang sinasalubong ang hindi maiiwasan. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ramdam na niya ang mainit na hininga nito. Parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Adrian nang biglang bumalik ang ilaw. Ang mahinang liwanag mula sa kanyang cellphone ay natabunan ng nakakasilaw na ilaw ng chandelier sa itaas nila. Ang kadiliman na nagsilbing kanilang kanlungan ay biglang naglaho at ang lahat ay naging malinaw, masyadong malinaw. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Maya. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito at nakita niya kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit pa rin. Siya ang unang bumitaw. Mabilis siyang umatras na para bang napaso. Isang pakiramdam ng matinding pagkakasala ang biglang bumalot sa kanya. Ano ba ang iniisip niya? Kapatid niya ito. Kahit paanong sabihin ng isip at katawan niya, kapatid niya si Maya. Aayos ka na? Tanong niya. Pilit na ginagawang normal ang kanyang boses, kahit na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Tumango si Maya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo, kuya. Salamat. Ang salitang kuya ay parang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala, isang pader na hindi niya dapat subukang gibain. Hindi na sila muling nagsalita pagkatapos noon. Tahimik na umakyat si Maya sa kanyang kwarto habang si Adrian ay naiwang nakatayo sa pasilyo. Gulong-gulo ang isip. Buong gabi, hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Ang lambot ng balat ni Maya sa kanyang mga braso. Ang amoy ng buhok nito. Ang paraan ng pagtama ng liwanag sa mukha nito. Hindi ito tama. Pinilit niyang isara ang kanyang mga mata at isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. 16 na taong gulang siya noon at si Maya ay 14. Isang gabi, naabutan niya itong natutulog sa sofa habang nanonood ng TV. Dati, ang tingin niya rito ay ang maliit niyang kapatid na laging kalaro at kung minsan ay kaaway. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng malamyos na ilaw ng lampshade, nakita niya ito sa ibang paraan. Nakita niya ang mahahaba nitong pilik mata na bahagyang nanginginig. Ang mamula-mula nitong mga labi na bahagyang nakaawang. Ang payapang paghinga nito. Sa unang pagkakataon, hindi kapatid ang nakita niya, kundi isang dalaga. Isang napakagandang dalaga. Mula noon, nagsimula na ang kanyang pagpipigil, ang kanyang lihim na pagtingin, ang kanyang kasalanan. Kinabukasan, sa hapagkainan, parang may pader ng yelo sa pagitan nilang dalawa. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Ang tahimik ninyo yata ngayon. Napatingin silang dalawa kay Elena, ang kanilang ina, na matamang nakamasid sa kanila habang humihigop ng kape. May tala sa mga mata nito na para bang nakikita nito ang lahat. Wala po, ma. Puyat lang siguro. Mabilis na sagot ni Maya, nakayuko sa kanyang plato.
Hindi na nagsalita si Adrian. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagkain kahit na parang wala itong lasa. Ramdam niya ang mga titig ng kanyang ina. Ramdam niya ang titig ni Maya. At ang gusto lang niya ay tumakbo at magtago. Pagkatapos ng almusal, dumiretso siya sa home gym. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Sinuntok niya ang punching bag ng paulit-ulit. Bawat bagsak ay may kasamang ungol ng pagkadismaya. Ngunit kahit anong pagod ng kanyang katawan, ang imahe ni Maya ay hindi maalis sa kanyang isip. Bandang hapon, habang abala siya sa pagguhit ng isang architectural design sa kanyang study, pumasok si Maya na may dalang isang baso ng orange juice. "Kuya, pahinga ka muna." Alok nito, ang boses ay mahina. "Salamat," sagot niya nang hindi tumitingin. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Ayaw niyang muling maramdaman ang naramdaman niya kagabi. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Sa hindi malamang dahilan, natapilok si Maya at natapon ang laman ng baso sa ibabaw ng kanyang blueprint. "Naku, sorry kuya, sorry." Di natatarantang sabi ni Maya. Agad na kumuha ng tissue para subukang punasan ang kumakalat na likido. "Huwag na." Pigil niya, pero huli na ang lahat. Nasagi ni Maya ang kamay niya. Isang simpleng pagdampi lang yon, pero para itong apoy na gumapang sa kanyang buong braso. Sabay silang natigilan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Maya, mga matang puno ng pag-aalala, hiya, at isang bagay pa na hindi niya mabigyan ng pangalan. Hindi na niya kaya. Tumayo siya at lumabas ng yung study nang walang sinasabi. Iniwan si Maya na tulala. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Gabi. Hindi pa rin bumabalik ang kanilang mga magulang. Ang tensyon sa loob ng bahay ay mas matindi pa kaysa sa katahimikan ng bagyo kagabi. Nakita niya si Maya na tahimik na nakatayo sa balkonahe, nakatanaw sa malayo. Nilapitan niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero para siyang hinihila palapit dito. "Maya," tawag niya. Lumingon ito at nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. "Kuya?" Nagsimulang manginig ang boses nito. "Bakit ganito? Mali ito, di ba?" Ang tanong na yon. Ang tanong na pareho nilang kinatatakutan sagutin. Tinitigan niya ito. Ang mukha nitong basa ng luha, ang mga labi nitong nanginginig. Nakita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang sarili niyang pagkalito. At sumuko siya. Lahat ng pagpipigil na inipon niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. "Hindi ko na alam kung ano ang tama." Bulong niya. Ang boses ay puno ng pighati at pagsuko. "Adrian," hindi na napigilan ng sarili. Marahas na hinila si Maya palapit sa kanya, isinandal sa pader ng balkonahe at sinakop ang mga labi nito sa isang halik na puno ng lahat ng kanyang pinipigil na damdamin. Hindi ito malambing. Ito ay desperado, nagugutom, at puno ng kasalanan. At sa kanyang pagkagulat, pagkatapos ng ilang sandaling paninigas, naramdaman niya ang marahang pagtugon ni Maya. Ang halik na yon ay hindi katulad ng kahit anong inakala ni Maya. Hindi ito malambing, hindi ito dahan-dahan. Iyon ay marahas, puno ng pagnanasa na matagal itinago at puno ng sakit. Ramdam niya ang desperasyon sa bawat paggalaw ng mga labi ni Adrian. Ramdam niya ang mga taon ng pagpipigil na sa wakas ay bumigay. Sa simula, nanigas siya sa gulat. Ang utak niya ay sumisigaw na mali ito. Illegal. Kasalanan. Pero ang katawan niya ay may ibang sinasabi. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay na nakatukod sa dibdib ni Adrian para sana itulak ito palayo ay gumapang paakyat sa mga balikat nito. Ang kanyang mga labi na kanina'y naninigas ay unti-unting lumambot at tumugon. Isang malalim na ungol ang kumawala kay Adrian
nang maramdaman ang kanyang pagtugon. Mas lalong lumalim ang halik at naramdaman ni Maya na para siyang nalulunod. Nalulunod sa isang dagat ng mga emosyong hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Nakasandal pa rin si Maya sa pader, habang si Adrian ay nakatukod ang mga kamay sa magkabilang gilid niya na para siyang kinukulong. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang mga mata ay nangungusap ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga bibig. Maya, bulong ni Adrian. Ang pangalan niya ay parang isang dasal at sumpa sa mga labi nito. Kuya, sagot niya, at sa pagkakataong yon, ang salitang kuya ay hindi na tunog paalala, kundi isang tanong. Simula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. May isang sikretong namamagitan sa kanila ngayon. Isang sikretong pareho nilang iniingatan at kinatatakutan. Ang mga dating simpleng bagay ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang isang simpleng pag-abot ng asin sa hapagkainan ay nagiging dahilan para magdikit ang kanilang mga kamay, nagpapadala ng kuryente sa kanilang mga ugat. Ang isang sulyap sa pasilyo ay nagiging isang mahabang pag-uusap ng kanilang mga mata. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, kasama ang kanilang mga magulang, marahan niyang naramdaman ang paggalaw ng kamay ni Adrian sa ilalim ng unan na nakapagitan sa kanila sa sofa. Hinanap nito ang kanyang kamay at nang magtagpo ang mga yon, marahan nitong pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Isang munting kilig ang gumapang sa kanyang puso, kasabay ng pamilyar na takot. Tumingin siya sa kanilang mga magulang. Si Papa Roberto niya ay tutok na tutok sa pelikula, pero si Mama Elena niya nakatingin sa kanila. Hindi direkta sa kanila, pero sa direksyon nila na may bahagyang salubong na mga kilay. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Kinabukasan, nagsimula ang mga pagbabago. Maya anak, sabi ni Elena habang nag-aalmusal. Huwag ka nang masyadong nagpupuyat sa panonood ng TV. Adrian, ihatid mo na lang si Maya sa school pero umuwi ka kaagad pagkatapos. May mga kailangan ka pang tapusin sa trabaho mo, hindi ba? Ang mga salita ay simple pero ang mensahe ay malinaw. Pinaghihiwalay sila. Lalo itong naging malinaw ng isang araw ay bigla na lang pumasok si Elena sa kwarto niya nang hindi kumakatok. Buti na lang at nagbibihis lang siya at hindi hawak ang cellphone kung saan ka-text niya si Adrian kahit magkatapat lang ang kanilang mga kwarto. Ma, kakatok po muna sana kayo, mahinang sabi ni Maya. Ngumiti lang si Elena. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata nito. Bakit? May tinatago ka ba, anak? Sariling bahay ko naman to. Ang tensyon ay lumaki ng lumaki hanggang sa sumabog ito isang Sabado ng gabi. Nga pala, biglang sabi ni Elena sa gitna ng hapunan. Inimbita ko si Marco at ang pamilya niya bukas ng gabi. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. At Maya, mag-ayos ka ha? Alam mo namang may gusto sa'yo si Marco simula pa noon. Nabulunan si Maya sa kanyang kinakain. Si Marco ay anak ng matalik na kaibigan ni Elena. Isang lalaking matagal nang ipinipilit sa kanya. Napatingin siya kay Adrian. Nakita niya ang pagtiim ng panga nito. Nakita niya ang galit na nag-aapoy sa mga mata nito. Ma, may gagawin po ako bukas. Mabilis na palusot ni Adrian. I-cancel mo. Walang emosyong sagot ni Elena. Ang mga mata ay nakapako kay Adrian. Isang hamon. Importante ito sa pamilya. Dapat nandito tayong lahat. Walang nagawa si Adrian kundi ang tumango. Pagkatapos ng hapunan, hindi na natiis ni Maya. Kailangan niyang makausap si Adrian. Pero alam niyang nagmamanman ang kanilang ina. Nag-text siya. Sa likod bahay, 10 p.m. Ingat ka.
Pagsapit ng 10:00, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at maingat na bumaba. Madilim na sa sala. Malamang ay natutulog na ang lahat. Nang makarating siya sa garden sa likod bahay, nakita niya ang anino ni Adrian na naghihintay sa ilalim ng puno ng mangga. Nilapitan niya ito. "Kuya." "Huwag mo akong tawaging kuya," putol ni Adrian sa sasabihin niya. Ang boses ay puno ng sakit. Humarap ito sa kanya, lalo na kapag tayong dalawa lang. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Maya, hindi ko kaya to. Hindi ko kayang makita kang kasama ng iba." "Adrian, anong gagawin natin?" Naluluhang tanong niya. Hinaplos ni Adrian ang kanyang pisngi. "Hindi ko alam. Ang alam ko lang." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hinila siya ni Adrian palapit at niyakap ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Maya ang isang panandaliang kapayapaan. Pero hindi nila alam. Sa bintana ng kusina, may isang aninong nakamasid sa kanila. Isang aninong nanginginig sa galit. Kinabukasan, paggising ni Maya, may katok sa kanyang pinto, si Adrian. "Maya, bilisan mo. Kailangan nating mag-usap," sabi nito. Bakas ang pagmamadali at takot sa boses. Sumunod siya pababa. At sa sala, naabutan nila si Elena. Nakaupo ito sa sofa, nakadekwatro at may hawak na litrato. Isang litratong kuha mula sa labas kung saan kitang-kita ang pagyayakapan nila ni Adrian kagabi sa garden. "Anong kalokohan ito?" Sigaw ni Elena. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Itinapon nito ang litrato sa mesita sa harap nila. "Ano to, Maya?" "Adrian, sumagot kayo." Parang bombang sumabog ang tanong ni Elena sa buong kabahayan. Natigilan si Maya. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang litrato sa mesa ay isang malinaw na ebidensya ng kanilang kasalanan. Nakita niya ang sarili sa yakap ni Adrian. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib nito. Isang imahe ng pagmamahal at sa mata ng kanyang ina, isang imahe ng karumaldumal na kahalayan. Narinig niyang nagsalita si Adrian sa tabi niya. "Magpapaliwanag po kami." "Magpapaliwanag?" Tumayo si Elena. Ang mukha ay namumula sa galit. "Anong ipapaliwanag niyo dito? Na tinatraidor niyo ako sa sarili kong pamamahay? Na ang 2 batang pinalaki ko bilang magkapatid ay naglalandian kapag ako'y nakatalikod?" Bawat salita ay parang matalim na punyal na tumutusok sa puso ni Maya. Yumuko siya, hindi makatingin sa nanay niya. Ang hiya at takot ay gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Biglang lumapit si Elena at marahas siyang hinila palayo kay Adrian. "At ikaw, Maya, walang utang na loob. Pinalaki kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Ito ang isusukli mo sa akin? Aahasin mo ang sarili mong kapatid?" "Huwag niyong saktan si Maya." Isang malakas na boses ang pumagitna. Si Adrian. Mabilis itong humakbang at inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng kanilang ina. Hinarap nito si Elena ng buong tapang, isang bagay na hindi pa niya nakitang ginawa nito dati. "Ma, tama na. Ako ang may kasalanan dito, hindi si Maya." Matigas na sabi ni Adrian. Ang mga mata ay nag-aapoy. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. "Talaga? Pinagtatanggol mo pa siya? Pareho lang kayong makasalanan." "Hindi kasalanan ang magmahal," sigaw ni Adrian. At sa sinabi niyang yun, huminto ang mundo ni Maya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong bigkasin ang salitang yon ng malakas. "Mahal." "Mahal?" Halos pabulong na ulit ni Elena na para bang hindi makapaniwala. At pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. "Mahal mo si Maya? Ang kapatid mo?"
Hindi ko siya kapatid sa paraan ng iniisip niyo, giit ni Adrian. Mahal ko si Maya, ma, at hindi bilang kapatid. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Kahit ang paghinga ay tila tumigil. Nakita ni Maya ang pag-igting ng panga ng kanyang ama, si Roberto, na kanina patahimik na nakatayo sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, muling tumawa si Elena. Pero hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawang puno ng pang-uuyam, kabaliwan at awa. Hindi mo siya kapatid? Ulit nito, dahan-dahang umiiling. Tama ka, Adrian. Hindi mo nga siya kapatid. Naguluhan si Maya. Ano ang ibig sabihin ni mama niya? Tumingin si Elena nang diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Pandidiri. Gusto niyong malaman ang totoo? Sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Gusto niyong malaman kung bakit hindi kayo tunay na magkapatid. Naglakad ito papunta sa isang lumang aparador at may kinuha mula sa loob. Isang maliit, maalikabok na kahon. Inihagis niya ito sa sahig, sa mismong paanan ni Maya. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog. Buksan mo, utos ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Tingnan mo kung sino ka talaga. Tingnan mo ang katotohanan na matagal ko nang itinatago para protektahan ka. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang dahan-dahan siyang yumuko para damputin ang kahon. Nag-angat siya ng tingin kay Adrian, naghahanap ng sagot. Pero nakita niya lang ang pagkalito sa mukha nito. Tumingin siya sa kanyang Papa Roberto na ngayon ay napapikit na lang na para bang ayaw nang masaksihan ang susunod na mangyayari. Ibinalik niya ang tingin sa kahon. Dahan-dahan niyang inangat ang takip nito. Sa loob, may ilang mga dokumento, isang luma at kupas na kumot ng sanggol at isang maliit na pares ng medyas. Kinuha niya ang mga papel. Ang una ay isang birth certificate. Ang pangalan ng sanggol, hindi nakilala. Ang pangalan ng ina, hindi nakilala. Ang pangalan ng ama, hindi nakilala. Ang pangalawang dokumento, ang nagpaguho sa kanyang mundo, deed of adoption. Nakita niya ang pangalan ng kanyang mga magulang, Elena at Roberto, bilang adoptive parents. At sa ilalim noon, ang pangalan niya, Maya. Unti-unting nag-angat ng tingin si Maya. Ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa namumuong luha. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may mapagwaging ngiti. Nakita mo na? Halos isumpa ni Elena ang mga salita. Ganyan ka namin kamahal. Pinulot ka namin. Binigyan ka namin ng pangalan, ng pamilya. Pero ano ka? Isa ka lang pala talagang walang utang na loob. Humakbang ito palapit at sa huling pagkakataon, bumulong ng mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Maya. Ampon ka lang! Ampon ka lang na pinulot namin mula sa kung saan. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama, hindi lang kay Maya, kundi pati na rin kay Adrian. Ampon ka lang! Nakita niya kung paano gumuho ang buong mundo ni Maya sa isang iglap. Nabitawan nito ang mga dokumento. Ang mga papel ay isa-isang nahulog sa sahig, parang mga tuyong dahon na nalalagas mula sa isang puno. Napaluhod si Maya. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig at isang hikbi ang kumawala sa kanya. Isang tunog ng sobrang sakit na parang sinaksak si Adrian sa puso. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya at niyakap ito. Maya, tahan na. Nandito ako. Bulong niya. Hinahaplos ang buhok nito. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito sa kanyang mga braso. Ngunit ang naramdaman ni Adrian ay hindi lang awa at sakit para kay Maya. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, isang maliit na apoy ang nagsimulang mag-alab. Ampon. Hindi sila magkapatid. Hindi sila magkadugo. Ang kasalanang matagal na niyang pinapasan
ay biglang gumaan. Ang pader na matagal nang nakaharang sa kanila ay bigla na lang naglaho. Ang pagmamahal niya kay Maya ay hindi na mali. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon na siyang karapatan. Umakyat ka na sa kwarto mo, Maya. Utos ni Elena. Ang boses ay pagod na, pero malamig pa rin. Mag-usap tayo mamaya. Tinulungan ni Adrian si Maya na tumayo. Bago ito tuluyang umakyat, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Nginitian niya ito, isang maliit na ngiti na nagsasabing, magiging maayos din ang lahat. Nang makaakyat na si Maya, hinarap ni Adrian ang kanyang mga magulang. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Tanong niya. Hindi maitago ang hinanakit sa kanyang boses, lalo na sa kanyang ina. Para protektahan siya. Mabilis na sagot ni Elena. At para protektahan ang pamilyang ito, isang bagay na sinisira niyong dalawa ngayon. Walang masisira, Ma. Matatag na sabi ni Adrian. Ngayong alam na namin ang totoo, wala nang hadlang. Mahal ko si Maya at ngayong malinaw na hindi ko siya kapatid, wala nang mali doon. Walang mali? Muling tumawa si Elena ng mapakla. Adrian, ginagamit mo ba talaga ang utak mo? Oo, hindi kayo magkadugo. Pero pinalaki namin siya sa bahay na to bilang kapatid mo, bilang anak namin. May utang na loob ka sa amin. May utang na loob siya sa amin. Hindi utang na loob ang pagmamahal, Ma. Kung ganyan ang pagmamahal na sinasabi mo, ayoko niyan. Sigaw ni Elena. Isipin mo na lang ang sasabihin ng ibang tao. Ang kahihiyan na idudulot nyo sa pamilya natin. Hindi ko papayagan ang kabaliwan na to. Napabuntong hininga na lang si Adrian. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa kanyang ina ngayon. Iniwan niya sila sa sala at umakyat papunta sa kwarto ni Maya. Narinig niya ang mahinang pag-iyak nito mula sa loob. Kumatok siya. Maya, papasok ako. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga dokumento ay nakakalat sa paligid niya. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na hinintay itong magsalita. Sino ako, Adrian? Tanong nito sa wakas. Ang boses ay basag. Buong buhay ko, akala ko anak ako, kapatid mo. Pero, hindi pala. Ikaw pa rin si Maya. Mahinang sagot niya. Inaalis ang ilang hibla ng buhok na dumidikit sa basang mukha nito. Anak ka pa rin nila. Kapatid pa rin kita. Pero higit pa doon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Pero si Mama, huwag mo muna siyang isipin. Sabi niya, ang importante, alam na natin ang totoo. Malaya na tayo, Maya. Niyakap niya ito ng mahigpit. At sa yakap na yon, pareho nilang naramdaman ang pag-asa. Ngunit hindi nila alam na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Kinagabihan, habang papasok si Adrian sa kanyang kwarto, tinawag siya ng kanyang ama. Anak, sandali. Inabutan siya ni Roberto ng isang maliit at lumang litrato. Ito ay larawan ng isang sanggol. Si Maya, sigurado siya, may mga bagay na hindi mo pa alam. Bulong ng kanyang ama, ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi ganyan kasimple ang lahat. Bago pa makapagtanong si Adrian, bumalik na ang kanyang ama sa kwarto nito. Tinitigan niya ang litrato, isang ordinaryong larawan ng sanggol. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama? Nang gabing iyon, nagising si Adrian sa isang text message mula kay Maya. Hindi ako makatulog. Pwede ka bang pumunta dito? Nag-alinlangan siya sandali. Pero nanaig ang pag-aalala niya. Dahan-dahan siyang lumabas at pumasok sa kwarto nito. Nadatnan niya itong nakaupo sa kama, naghihintay. Hindi ko kayang mag-isa. Sabi nito, umupo siya sa tabi nito.
Walang nagsalita. Magkatabi lang sila. Ang presensya ng isa't isa ay sapat na. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Si Elena. Mas malamig pa sa yelo ang titig nito. "Nakikita ko," sabi nito. "Wala na talaga kayong kahihiyan." Tumingin ito kay Adrian. "At ikaw," dugtong nito, "ang bawat salita ay may bigat. Kung ipagpapatuloy niyo ang kahibangan na, yan, itatakwil ko si Maya. Palalayasin ko siya sa bahay na to. At sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo, Adrian. Ang banta ay malinaw. Ang kumpanya ng pamilya, ang mana, ang kinabukasan na inihanda para sa kanya, lahat ay mawawala. Pero hindi yon ang tumatak sa isip ni Adrian. Itatakwil ko si Maya. Palalayasin ko siya sa bahay na to." Tumingin siya kay Maya. Nakita niya ang purong takot sa mga mata nito. Buong buhay niya, ito lang ang pamilyang kinilala niya. Kung palalayasin siya, saan siya pupunta? "Ma, hindi niyo magagawa yan," sabi ni Adrian, sinusubukang maging kalmado. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. "Subukan mo ako, Adrian. Subukan niyo ako." Pagkasabi noon, tumalikod ito at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naiwan silang dalawa ni Maya. Ang pag-asang kanina lang ay kanilang nararamdaman ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mabigat na katotohanan. Ang katotohanan na hindi sila magkadugo ay hindi pala ang kanilang kalayaan. Ito pala ang kanilang bagong kulungan. Kinabukasan, ang bahay ay nababalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Walang nagsasalita sa almusal. Si Adrian ay hindi bumaba. Ang kanyang ama ay nagkulong sa study. Siya at ang kanyang mama, Elena lang, ang nasa hapagkainan. Pero parang milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Pagkatapos kumain, tinawag siya ni Elena. "Maya, sumunod ka sa akin sa library." Ang boses nito ay walang emosyon na mas lalo niyang kinatakutan. Nanginginig ang mga tuhod niya habang sumusunod dito. Sa loob ng library, umupo si Elena sa isang malaking leather na upuan at itinuro ang upuan sa tapat niya. "Umupo ka." Sumunod si Maya. Ang mga kamay niya ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. "Alam kong galit ka sa akin," panimula ni Elena. Ang boses ay malumanay na ngayon. Isang biglaang pagbabago na lalong nagpakaba kay Maya. "Pero lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinabi ko, para lang sa'yo, anak." Ang salitang anak ay nagdulot ng kirot sa puso niya. "Gusto mong malaman ang totoong kwento?" tanong ni Elena. "Gusto mong malaman kung bakit ayaw na ayaw kong sundan mo ang yapak ng nanay mo?" Tumingin lang si Maya, hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Elena na para bang naghahanda para sa isang mahirap na revelasyon. "Ang nanay mo, iniwan ka niya. Isang araw, kumatok na lang siya sa pinto namin. Dala-dala ka. Sabi niya, hindi ka niya kayang buhayin. May iba siyang pangarap. May lalaki siyang gustong sundan sa Maynila. Mas pinili niya ang pansarili niyang kaligayahan kaysa sa responsibilidad niya sa'yo." Bawat salita ay parang laso na unti-unting pumapasok sa sistema ni Maya. Ang nanay niya, iniwan siya para sa isang lalaki. "Naawa kami ng papa mo sa'yo." Pagpapatuloy ni Elena, ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Kinuha ka namin. Minahal ka namin na parang tunay na amin. Ipinangako ko sa sarili ko na bibigyan kita ng magandang buhay. Isang buhay na hindi mo makukuha sa kanya. Ipinangako ko na poprotektahan kita mula sa sakit na idinulot niya." Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Maya. "Nakikita mo ba, anak? Ang relasyon niyo ni Adrian. Iyan ang landas na tinahak niya. Isang pag-ibig na makasarili. Isang pag-ibig na handang manakit ng iba para sa sariling kaligayahan.
Kumuha si Elena ng isang lumang sulat mula sa drawer. Ito. Iniwan niya to para sa'yo. Ayoko sanang ipakita, pero kailangan mo nang malaman. Inabot nito ang sulat kay Maya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Ang sulat ay maikli lang. Patawad. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Maging mabait ka. Gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Maya. Ang kwento ni Elena, kasama ang sulat na ito, ay isang katotohanang hindi niya matatatakasan. Isa siyang anak ng isang babaeng makasarili. Isang babaeng mas pinili ang pag-ibig kaysa sa sariling anak. At ngayon, hindi ba't yun din ang ginagawa niya? Pinipili niya si Adrian, ang kanyang pag-ibig, kahit na nasasaktan niya ang pamilyang kumupkop at nagmahal sa kanya. Ayokong matulad ka sa kanya, Maya. Umiiyak na sabi ni Elena. Ayokong makita kang masaktan at makasakit ang pagmamahal na nararamdaman mo para kay Adrian. Isa lang niyang tukso. Lilipas din iyan. Pero ang pamilya ay mananatili. Niyakap siya ni Elena. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang yakap ng isang ina. Ngunit sa halip na magdulot ito ng ginhawa, nagdulot ito ng matinding pagkakasala. Kinagabihan, hindi na niya kinaya. Kailangan niyang makita si Adrian. Pero alam niyang imposible iyon, kaya't tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang sarili niya. Nakita niya ang anino ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng makasarili. May kumakatok sa pinto. Si Elena. Anak, bihis ka. May pupuntahan tayo. Nakangiting sabi nito. Kakain tayo sa labas. Isang mother-daughter date. Kahit nag-aalangan, sumunod si Maya. Dinala siya ni Elena sa isang magandang restaurant. At doon, sa isang mesa sa gitna, naghihintay ang isang pamilyar na mukha. Si Marco. Surprise? Masayang sabi ni Elena. Nagkataon lang na nandito rin pala sila ng pamilya niya. Magsama na tayo sa isang mesa. Isang patibong. Napilitan siyang umupo sa tabi ni Marco. Pilit siyang ngumingiti. Pilit siyang nakikipag-usap. Pero ang isip niya ay lumilipad. Maya, you look beautiful tonight, sabi ni Marco. At marahan itong hinawakan ng kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito binawi. Para siyang manikang walang buhay. Siguro ito nga ang tama. Ito ang gusto ni Mama. Ito ang paraan para makabawi siya sa lahat ng kasalanan niya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya sa kabilang dulo ng restaurant, malapit sa entrance. Si Adrian, nakatayo ito roon, hindi gumagalaw. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Sakit, pagkadismaya, at pagtatraidor. Hindi nito nakita ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng pagkakahawak ni Marco. Hindi nito narinig ang pagsigaw ng kanyang puso. Ang nakita lang nito ay ang kamay ni Marco na nakahawak sa kamay niya. Ang nakita lang nito ay ang pilit niyang ngiti. Ang nakita lang nito ay ang pagtatraidor niya. Nagtagal lang ng ilang segundo ang kanilang pagtititigan, pero para iyong isang walang hanggan. Pagkatapos, walang salitang tumalikod si Adrian at mabilis na umalis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na para siyang hinati sa dalawa. Ang isang bahagi niya ay gustong tumayo, tumakbo, habulin si Adrian at ipaliwanag ang lahat. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging puno ng kasalanan at takot na boses ni Elena, ay pumigil sa kanya. Ito ang tama. Ito ang paraan para hindi ka matulad sa kanya. Napayuko na lang si Maya. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mamahaling restaurant, sa gitna ng tawanan at masayang kwentuhan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata
bumagsak sa ibabaw ng kanyang kamay na hawak pa rin ni Marco. Isang luha para sa pag-ibig na kailangan niyang isuko. Isang luha para sa lalaking nasaktan niya. At isang luha para sa sarili niyang nadudurog na puso. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Maya. Hindi siya nakatulog. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Adrian ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na para bang isang sirang plaka. Bawat oras na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang kausapin ito. Kailangan niyang ipaliwanag. Ngunit kinabukasan, hindi niya ito nakita. Hindi ito bumaba para mag-almusal. Nakalak ang pinto ng kwarto nito. Nang subukan niyang tawagan ang cellphone nito, hindi ito sumasagot. Para siyang pinaparusahan ng katahimikan nito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga lihim na sandali. Ang pasilyo kung saan sila unang nagkayakap. Ang balkonahe kung saan sila unang naghalikan. Ang garden kung saan sila nahuli. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng kilig, kundi ng purong sakit. Hapon na nang sa wakas ay makita niya ito. Palabas ito ng bahay, bihis na bihis, tila may mahalagang pupuntahan. Adrian, tawag niya. Halos patakbong lumapit dito. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Ano? Ang boses nito ay malamig. Walang anumang emosyon. Mag-usap tayo please. Pagmamakaawa niya. Yung kagabi. Hindi yon. Hindi ano, Maya? Sa wakas ay humarap ito at nakita niya ang puyat at sakit sa mga mata nito. Hindi sinasadya. Pinilit ka lang? O baka naman, iyon talaga ang gusto mo? Hindi totoo yan. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nakita ko kayo, Maya. Mukha kang masaya. Siguro nga tama si Mama. Si Marco ang nararapat para sa'yo. Isang normal na buhay. Isang tamang relasyon. Ang salitang tama ay parang sampal. Adrian, pakinggan mo muna ako. Para saan pa? Putol nito. Tapos na tayo, Maya. Baka nga simulat sa pool. Wala namang tayo. Isang pagkakamali lang ang lahat. Bawat salita ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. Pagkakamali. Ganoon lang ba ang tingin nito sa lahat? Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas. Pero biglang nagbago ang nasa isip niya. Siguro ito na nga ang kailangan nilang gawin. Ito ang paraan para matapos na ang lahat ng sakit. Kung kailangan niyang durugin ang sarili niyang puso para palayain ito, gagawin niya. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian kahit na parang pinipiga ang kanyang puso. Tama ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatag. Tama ka, Adrian. Isang pagkakamali lang ang lahat. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Tila hindi nito inaasahan ang sagot niya. Pagod na ako. Pagpapatuloy niya, inaalala ang mga salita ni Elena. Ginagamit ang mga yon bilang kalasag at espada. Pagod na akong maging gulo sa pamilyang to. Pagod na akong maging makasarili. Gusto ko nang gawin kung ano ang tama. Gusto ko nang suklian ang lahat ng ginawa nila Mama para sa akin. At ikaw ang hadlang doon. Maya, paalam na Adrian. Pagkasabi noon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya ito nilingon, kahit na naririnig niya itong tinatawag ang pangalan niya. Bawat hakbang palayo dito ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Tuloy-tuloy lang siya sa paglakad, pataas ng hagdan, papasok sa kanyang kwarto. Nang maisara na niya ang pinto, doon na siya bumagsak. Napasandal siya sa pinto at tahimik na humagulgol.
Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang anumang ingay. Tapos na. Tinapos na niya. Ginawa niya ang sa tingin niya ay tama. Pero bakit parang namatay ang buong pagkatao niya? Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay ay naging mas malaki at mas malamig. Nag-iiwasan sila ni Adrian. Kung magkasalubong man, para lang silang dalawang estranghero. Si Elena naman ay tila masaya sa nangyayari at lalong naging malapit sa kanya. Laging inaayang lumabas o ipinagluluto ng paborito niyang pagkain. Si Marco ay naging madalas na bisita. Mabait ito, magalang. Ginagawa nito ang lahat para pasayahin siya. Pero wala siyang maramdaman. Para siyang isang manikang walang kaluluwa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, isang sobre ang idinulas sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, isang mamahaling invitation card, isang wedding invitation. Nang binasa niya ang mga pangalan ng ikakasal, nanlamig ang kanyang buong katawan. Marco Antonio Reyes and Maya Isabel Sandoval. Nabitawan niya ang card. Paanong kasama ng imbitasyon ay isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Ito ang tama para sa iyo, anak. Naayos ko na ang lahat. Ang imbitasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Ibinigay ito sa kanya ng kanilang katulong nang umuwi siya mula sa trabaho. Sa una, inakala niyang imbitasyon lang ito sa isang ordinaryong business event. Ngunit nang makita niya ang mga pangalan, parang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Marco Antonio Reyes and Maya Isabel Sandoval. Gusto niyang punitin, gusto niyang sunugin, gusto niyang isigaw sa buong mundo na hindi ito maari. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang titigan ito. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya. Ilang linggo na siyang nagpanggap. Nagpanggap siyang galit. Nagpanggap siyang wala ng pakialam. Nagpanggap siyang naniniwala sa mga salitang binitawan ni Maya noong araw na yon. Isang pagkakamali lang ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi yun totoo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Maya habang sinasabi nito ang mga salitang yon. Narinig niya ang panginginig sa boses nito. Isang pagsuko yon, hindi isang pag-amin. At ang imbitasyong ito ang nagpatunay ng lahat. Isang patibong, isang laro na perpektong isinagawa ng kanyang ina. Hindi na siya papayag. Tapos na ang kanyang pananahimik. Dumiretso siya sa kwarto ni Maya at kumatok ng malakas. Walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Tumingin siya sa paligid. Ang buong bahay ay tahimik. Malamang ay magkasama na naman sila ng kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Gulong-gulo ang isip. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito pipigilan? At bigla, naalala niya ang isang bagay. Ang litrato. Ang lumang litrato ni Maya bilang sanggol na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hindi ganyan kasimple ang lahat. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang drawer at sinuring maigi. Sa unang tingin, isa lang itong ordinaryong baby picture. Pero nang tinitigan niya ito, nang mas matagal sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp, may napansin siyang isang maliit na detalye sa likuran. Isang logo. Isang logo ng isang maliit na ospital sa probinsya ng Laguna. Iyon ay isang detalye na hindi tumutugma sa kwento ng kanyang ina. Sabi ni Elena, isang desperadong babae ang kumatok sa pinto nila. Hindi niya sinabing galing sa ospital si Maya. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isip. Kung nagsinungaling ang kanyang ina sa maliit na detalyeng ito, ano pa kaya ang ibang kasinungalingan na sinabi niya? Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan
at nagmaneho papuntang Laguna. Hindi niya alam kung ano ang hahanapin niya, pero kailangan niyang magsimula sa kung saan. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang kanyang ama. "Dad, kailangan kong malaman ang totoo." Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Ang totoong kwento ni Maya. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. At pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. "Pumunta ka sa bahay ng kapatid ng mama mo, si Tita Lorna mo." Sabi ni Roberto sa wakas. Ang boses ay pagod na. Matagal na silang hindi nag-uusap ng mama mo. Dahil sa mga nangyari noon, baka may alam siya. Ibinigay nito ang address. Nagbago ang plano ni Adrian. Imbes na sa ospital, dumiretso siya sa address na ibinigay ng kanyang ama. Isa itong simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Nanginginig ang kamay niya habang kumakatok sa pinto. Ilang sandali siyang naghihintay. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Isang lalaking medyo may edad na, marahil ay nasa early 50s, ang bumungad sa kanya. Matangkad ito, maayos ang pananamit at may mga matang. Natigilan si Adrian. Ang mga mata ng lalaki, kulay tsokolate, malalim at may bahid ng lungkot. Katulad ng mga mata ni Mia. "Sino po sila?" tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang. Hindi makapagsalita si Adrian. Para siyang napako sa kinatatayuan. "Hinahanap ko po sana si Ginang Lorna," sabi niya sa wakas. Pilit na iniaalis ang tingin sa mga mata ng lalaki. Wala siya rito. Nasa palengke. Pero ako ang asawa niya. David ang pangalan ko. Tuloy ka muna. Mukhang malayo pa ang biyahe mo." Pumasok si Adrian. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Sa sala, sa ibabaw ng isang estante, nakita niya ang isang wedding portrait, ang lalaki at ang Tita Lorna niya. At sa tabi noon, isa pang litrato. Isang litratong halos ikahimatay niya. Ito ay isang lumang litrato ng isang mas batang David. At kasama nito ay isang mas batang Elena. At sa gitna nila, karga-karga ni Elena, ay isang sanggol. Ang sanggol sa litratong hawak niya. Dahan-dahang napatingin si David sa tinitingnan ni Adrian. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Matagal na yan," sabi nito. "Ang babaeng pinakamamahal ko noon. At ang anak na hindi ko man lang nayakap." Parang may yelong bumalot sa puso ni Adrian. Lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang mas komplikado at mas masakit kaysa sa inakala niya. "Kayo po," nagsimulang manginig ang boses ni Adrian. "Kayo po ang ama ni Maya?" Ang tanong ay binitawan niya sa hangin. At sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Tumingin si David sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at pag-asa. Nawala ang nangiti sa mga labi nito, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pananabik at sakit. "Kilala mo siya?" Halos pabulong na tanong ni David. "Kilala mo ang anak ko? Nasaan siya? Ayos lang ba siya?" Sunod-sunod ang mga tanong nito. At sa bawat isa, nakita ni Adrian ang 20 taon ng pangungulila at paghahanap. Ang lalaking ito ay hindi ang masamang taong ipininta sa kwento ni Elena. Ito ay isang ama na ninakawan ng pagkakataong makasama ang kanyang anak. "Nasa amin po siya," sagot ni Adrian. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Inampun po siya ng mga magulang ko. Pinalaki po siya ni Ellen." Nang marinig ang pangalan ni Elena, isang anino ng pait ang dumaan sa mukha ni David. "Elena," ulit nito, na para bang isang mapait na lasa sa kanyang dila. "Sinubukan ko siyang hanapin. Sinubukan ko kayong hanapin. Pagkatapos kong manggaling sa Amerika, bumalik ako para sa inyo. Pero sabi ng pamilya niya,
Umalis na daw siya, nagpakasal sa iba, at ayaw na niya akong makita. Hinarang nila ang lahat ng tawag at sulat ko. For years, I searched with nothing. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kasinungalingan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ni Adrian. Ang kanyang ina ay hindi lang nagsinungaling. Nagnakaw ito. Nagnakaw ito ng isang anak mula sa kanyang ama. Kailangan niyo pong sumama sa akin. Madiin na sabi ni Adrian. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding determinasyon. Kailangan malaman ni Maya ang totoo at kailangan nating pigilan ang isang malaking pagkakamali bago pa mahuli ang lahat. Anong pagkakamali? Nag-aalalang tanong ni David. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Adrian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato na kinunan niya kanina. Ang litrato ng imbitasyon sa kasal. Nanlaki ang mga mata ni David. Naramdaman ni Adrian ang galit na namumuo sa tabi niya. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa isang ina na handang gawin ang lahat para lang makontrol ang buhay ng kanyang anak. Tara na, sabi ni David. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na ngayon lang narinig ni Adrian. Uuwi tayo. At ngayon, kukunin ko na kung ano ang sa akin. Sabay silang lumabas ng bahay. Dalawang lalaking may magkaibang henerasyon, ngunit may iisang layunin. Ang iligtas si Maya mula sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Habang mabilis nilang tinatahak ang daan, pabalik ng Maynila, iisang bagay lang ang nasa isip ni Adrian. Maya, maghintay ka. Paparating na kami. Ang bahay ay puno ng mga tao, mga caterer, flower arranger, at ang wedding planner na kinontrata ni Elena ay abala sa pag-aasikaso ng mga huling detalye para sa engagement party na magaganap kinagabihan. Para kay Maya, ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang kwarto. Suot ang isang mamahaling puting bestida na pinili ni Elena para sa kanya. Maganda ang bestida. Perpekto ang ayos ng kanyang buhok at makeup. Ngunit ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi siya. Isa itong estranghera na may malungkot at walang buhay na mga mata. Isang manika na hinihintay na lang ilagay sa kanyang entablado. Anak, ang ganda-ganda mo. Pumasok si Elena sa kwarto. Ang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Inayos nito ang isang maliit na hibla ng kanyang buhok. Tingnan mo, hindi ba't ito ang tama? Isang magandang kinabukasan kasama ang isang mabait na lalaki. Walang gulo, walang kahihiyan. Hindi sumagot si Maya. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malaking espasyo sa kanyang dibdib. Isang kawalan. Bumaba ka na maya-maya, sabi ni Elena. Nandyan na sila, Marco. Pagkaalis ni Elena, napaupo si Maya sa gilid ng kanyang kama. Tinitigan niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Adrian. Gusto niyang marinig ang boses nito sa huling pagkakataon. Pero para saan pa? Siya na ang nagtulak dito palayo. Biglang, may narinig siyang komosyon sa baba. Isang malakas na boses at pagkatapos ay ang nag-aalalang boses ni Elena. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sumilip mula sa itaas ng hagdanan. At doon, natigilan siya. Sa gitna ng sala, sa harap ng lahat ng bisita na nagsisimula ng magdatingan, nakatayo si Adrian. At sa tabi nito ay isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit may isang bagay sa mga mata nito na tila pamilyar. Anong ginagawa mo dito, Adrian? Galit na tanong ni Elena. Sinabi ko nang huwag kang gagawa ng eksena. Umalis ka. Hindi ako aalis, Ma. Matatag na sagot ni Adrian.
Hindi hanggat hindi niyo sinasabi kay Maya ang buong katotohanan. Wala na siyang kailangang malaman. Talaga po ba, Elena? Ang nagsalita ay ang lalaking kasama ni Adrian. Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay nakapako kay Elena. Nakita ni Maya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang galit ay biglang napalitan ng gulat at pagkatapos, takot. Di David! Nanginginig na bulong ni Elena. Naaalala mo pa pala ako, sabi ni David. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. 20 taon, Elena. 20 taon kong hinanap ang anak ko. Anak? Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Maya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero alam niyang malapit nang magbago ang lahat. Napansin ni David ang kanyang pagbaba. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang galit sa mga mata nito. Nang tumingin ito kay Elena, ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong puno ng pagmamahal, lungkot at pagsisisi. Maya, bulong nito. Ang pangalan niya ay parang isang himig. Sino po kayo? Mahinang tanong ni Maya. Huwag mo siyang pakinggan, Maya. Sigaw ni Elena. Isa siyang sinungaling. Isa siyang masamang tao na iniwan tayo. Hindi ako ang nang-iwan, Elena. Ikaw. Malakas na sagot ni David. Sapat para marinig ng lahat. Ikaw ang pumili sa yaman ng pamilya mo kaysa sa akin. Ikaw ang nagtago sa anak natin dahil sa takot mo sa sasabihin ng ibang tao. Humarap si David kay Maya. Anak, ako ang papa mo. Ang tunay mong ama. Hindi kita iniwan. Pinagkait ka sa akin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni David ang isang wallet at inilabas ang isang luma at kupas na litrato. Ang kaparehong litrato na nakita ni Adrian kanina. Ang litrato niya at ni Elena, kasama ang isang sanggol. Puro kasinungalingan ang sinabi niya sa'yo. Malumanay na sabi ni David, mahal na mahal kita, anak, mula pa noong unang araw. At kung may isang bagay man akong pinagsisisihan, iyon ay ang hindi ako lumaban ng mas matindi para hanapin ka. Tumingin si Maya mula kay David, papunta kay Elena. Nakita niya ang pagkatalo sa mukha ng inainahan niya. Wala nang galit. Tanging ang hubad na katotohanan ng isang babaeng nabuhay sa takot at kasinungalingan. Ma, totoo po ba? Tanong ni Maya. Ang huling hibla ng pag-asa na sana ay itanggi ito ni Elena ay unti-unting napuputol. Napaluhod si Elena. Ang kanyang pagiging matatag ay tuluyan ng gumuho. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Humagulgol ito. Natakot lang ako. Ayokong maranasan mo ang kahihiyan na naranasan ko. Sa wakas, naintindihan ni Maya ang lahat. Ang galit ni Elena ay hindi galit sa kanya, kundi galit sa sarili nito. Ang pagkontrol nito ay hindi para protektahan siya, kundi para itago ang sarili nitong mga pagkakamali. Ngayon, malaya na siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay David. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Niyakap niya ito. Papa! Pagkatapos ng isang mahabang yakap, humiwalay siya at humarap sa lahat. Ang mga bisita, si Marco at si Elena, na umiyak pa rin sa sahig. At sa huli, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao lang, si Adrian. Nakatayo ito sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Hinawakan niya ang kamay nito, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Tumingin siya kay Elena, hindi na may takot, kundi may habag. Salamat sa pagpapalaki niyo sa akin, Ma.
Pero tapos na po ang pagsunod ko sa takot niyo. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang ama. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming linggo. Dad, ito po si Adrian, ang lalaking pakakasalan ko. Isang taon ang lumipas. Ang malakas na alon na humahampas sa dalampasigan ay parang musika sa pandinig ni Maya. Ang amoy ng maalat na hangin at ang init ng papalubog na araw sa kanyang balat ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakatayo siya sa ilalim ng isang arko na gawa sa puting rosas at driftwood. Suot ang isang simpleng puting bestida na malayang humahalik sa kanyang katawan sa bawat ihip ng hangin. Sa tabi niya, hawak ng mahigpit ang kanyang kamay, ay si Adrian. Gwapo ito sa suot nitong puting linen suit. Ang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan habang nakatingin sa kanya. Maari mo nang halikan ang iyong nobya, sabi ng pari. Ngumiti si Adrian. Dahan-dahan nitong inangat ang belo na nakatakip sa kanyang mukha. Mahal na mahal kita, Maya ko. Bulong nito bago marahang sinakop ang kanyang mga labi. Ang halik ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito marahas o puno ng kasalanan. Ito ay malambing, puno ng pangako, at puno ng isang pagmamahal na sa wakas ay malaya. Nagpalakpakan ang kanilang mga bisita. Isang maliit na grupo ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Sa unahan, nakita niya ang kanyang ama, si David, na nakatayo sa tabi ni Papa Roberto niya. Pareho silang nakangiti. Ang kanilang mga dating hidwaan ay matagal nang naisantabi para sa kaligayahan ng kanilang anak. Si Papa Roberto ang naghatid sa kanya sa altar kanina. Isang kilos na nagsasabing kahit hindi sila magkadugo, siya pa rin ang tatay na nagpalaki sa kanya. Si David naman, sa buong taon na lumipas, ay unti-unting binubuo ang mga nawalang sandali. Pinupuno ang puso ni Maya ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Ang mga kaibigan nila ay nandoon din, masayang-masaya para sa kanila. At sa isang upuan sa medyo likuran, malayo sa karamihan, nakaupo si Elena. Hindi ito galit, hindi rin ito masaya. Ang mukha nito ay kalmado. Ang mga mata ay nakatuon sa kanila. Puno ng isang komplikadong emosyon na hindi pa lubusang maintindihan ni Maya. Hindi ito lumapit para batiin sila pagkatapos ng seremonya. Ngunit ang pagdalo nito ay sapat na. Isa itong maliit na hakbang. Isang simula. Pagkatapos ng reception, habang naglalakad sila ni Adrian sa dalampasigan, hinawakan nito ang kanyang kamay. Masaya ka ba? Tanong ni Adrian. Tumingin si Maya sa asawa niya. Asawa, ang sarap pakinggan. Sobra, sagot niya. Salamat, Adrian. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Hinding-hindi ako susuko sa'yo, sabi nito at hinalikan siya sa noo. Lumipas ang 2 taon. Ang dating tahimik nilang bahay sa tabi ng dagat ay napuno na ngayon ng ingay. Ang ingay ng maliliit na paa na tumatakbo sa sahig na gawa sa kahoy at ang masayang tawa ng isang bata. Dahan-dahan lang, Leo, sigaw ni Maya habang hinahabol ang kanilang isang taong gulang na anak. Nahuli niya ito at kiniliti na nagdulot ng mas malakas pang halakhak mula sa bata. Dumating si Adrian mula sa kanyang home office at niyakap silang dalawa. Anong meron dito? Nakangiting tanong nito. Ang anak mo, kinakarera ang buong bahay. Natatawang sagot ni Maya. Kinuha ni Adrian si Leo at inihagis ng bahagya sa hangin. Champion ka talaga, anak. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang tumunog ang cellphone ni Maya. Isang video call. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, bahagya siyang natigilan. Ngumiti siya at sinagot ito. Hello, Ma. Ang mukha ni Elena ay lumitaw sa screen
Medyo may edad na ito, ngunit ang mga mata ay mas payapa na ngayon. Ito ang unang pagkakataon na tumawag ito sa loob ng ilang buwan. "Kamusta na kayo?" tanong nito. "Okay lang po kami, ma. Eto, ang kulit-kulit ng apo nyo," sabi ni Maya at itinutok ang kamera kay Leo na ngayon ay nasa mga braso ni Adrian. Sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinagmamasdan ang kanyang apo. "Kamukha siya ni Adrian noong bata," sabi nito. Ang boses ay may bahid ng lambing. Pagkatapos ng maikling kumustahan, nagpaalam na sila. Niyakap ni Adrian si Maya mula sa likuran habang pinapanood nila si Leo na naglalaro sa sahig. "Mahalaga pa rin siya sa'yo, no?" tanong ni Adrian. Tumango si Maya. "Siya ang nagpalaki sa'kin. Marami siyang ang pagkakamali, pero nanay ko pa rin siya. Siguro, balang araw, mapapatawad din namin ng buo ang isa't isa." Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na karagatan. Ang buhay ay parang dagat. Minsan, may mga malalaking alon na susubok sa iyong katatagan. May mga bagyong darating para wasakin ka. Ngunit pagkatapos ng bawat bagyo, laging may kapayapaan. Laging may pagkakataong magsimula muli. Nilingon niya si Adrian at ang kanilang anak. Ito ang kanyang kapayapaan. Ito ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo o ng lipunan, kundi isang pamilyang binuo ng pag-ibig, pinagtibay ng pagsubok, at pinili ng kanilang mga puso. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula noong araw na yon sa dalampasigan. 5 taon ng kapayapaan, pagmamahal, at paghilom. Mula sa kinatatayuan niya sa terrace, pinanood ni Adrian ang mag-ina niya sa hardin. Ang malakas na halakhak ng kanilang 4 na taong gulang na anak na si Leo ay sumasabay sa ihip ng hangin. Habang tinatakbuhan nito, si Maya paikot sa isang puno ng kalachuchi. "Mahuhuli rin kita, munting pirata," sigaw ni Maya. Kunwari pa kanay pagod na lalo lang ikinatuwa ng kanilang anak. Isang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Adrian. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang buhay na ipinaglaban niya. Ang bawat tawa, bawat yakap, bawat simpleng sandali na tulad nito ay isang gantimpala. Nilingon niya ang lamesa sa kanyang likuran. Nakahanda na ang lahat para sa munting saludo-salo para sa kaarawan ni Leo. Maya-maya lang ay darating na ang mga bisita nila, ang Papa Roberto niya at si Tito David, na mas pinipili ng tawagin niyang dad. Naging matalik na magkaibigan ng dalawang ama. Pinagbuklod ng kanilang pagmamahal para sa kanilang mga anak at apo. Isang tunog ng sasakyan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingin sila ni Maya sa isa't isa. Isang tinging puno ng pag-unawa at isang kislap ng pananabik. Alam nila kung sino iyon. Lumabas si Adrian para salubungin ang bagong dating. Mula sa isang itim na kotse, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida. Medyo mas marami ng puting hibla ang buhok nito ngayon at mas malalim na ang mga linya sa mukha nito. Ngunit ang mga mata nito ay mayroon ng isang kapayapaan na dati wala. "Ma," bati ni Adrian. Ngumiti si Elena. "Adrian, anak, happy birthday sa apo ko." "Lola," isang maliit na boses ang sumigaw at kasunod niyon ay ang mabilis na pagtakbo ni Leo papalapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan, yumakap ang bata sa mga binti ng kanyang lola. Napayuko si Elena at sa isang kilos na puno ng lambing, niyakap nito ng mahigpit si Leo. "Hello my handsome boy, may dala si Lola para sa'yo." Lumapit si Maya, isang magandang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Salamat po sa pagdating, Ma. Hindi ko palalampasin ang kaarawan ng nag-iisa kong apo," sagot ni Elena. At sa unang pagkakataon, walang bahid ng pait o pagkakasala sa boses nito.
Tanging purong pagmamahal lang. Habang naglalaro si Elena at si Leo sa hardin, lumapit si Maya kay Adrian at isinandal ang ulo sa balikat nito. Sinong mag-aakala? No, bulong ni Maya. Alam kong darating din tayo dito, sagot ni Adrian. Hinahalikan ng tuktok ng ulo nito. Kailangan lang ng panahon. Pagkatapos ng kainan at pagtoy ng kandila sa cake, habang abala ang lahat sa pagbubukas ng mga regalo ni Leo, lumapit si Elena sa kanila. May dala itong isang malaki at patag na regalo. Para sa inyong dalawa ito, sabi nito. Nagtatakang binuksan ni Adrian ang regalo. Sa loob, isang malaking photo album na gawa sa katad. Ang nakaukit sa pabalat ay, ang ating pamilya. Nang buklatin nila ito, ang unang pahina ay naglalaman ng 2 lumang litrato. Sa kaliwa, isang litrato niya noong bata pa siya. Sa kanan, isang litrato ni Maya sa parehong edad. Sa mga sumunod na pahina, ang mga litrato ng kanilang paglaki ay magkatabi. Ang unang araw sa eskwela, mga Christmas party, mga graduation. At sa mga huling pahina, ang mga bago nilang litrato, ang kanilang kasal, ang pagsilang ni Leo, at ang mga kaarawan nito. Hindi ko na maibabalik ang mga taon na nasayang. Mahinang sabi ni Elena, ang mga mata ay namumuo na sa luha. Pero sana, sa bawat bukas, mapunuan ko ang mga pagkukulang ko. Patawarin niyo ako sa lahat. Niyakap ni Maya ang kanyang ina. Matagal na po kayong napatawad, ma. Lumapit si Adrian at niyakap silang dalawa. Isang yakap na gumigiba sa mga huling pader na nakapagitan sa kanila. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita at habang mahimbing na natutulog si Leo, tumayo sila ni Maya sa terrace, magkayakap habang pinagmamasdan ang mga bituin. Naalala ni Adrian ang gabing iyon ng bagyo. Ang gabing nagsimula ng lahat. Ang kadiliman, ang takot, ang isang pagdampi na nagbago sa kanilang mga buhay. Napakatagal na nilang nilakbay ang daan mula roon. Ini-imagine ko minsan, bulong ni Maya, kung ano kaya ang buhay natin kung naging madali ang lahat. Baka hindi ganito katamis, sagot ni Adrian. Dahil ang pamilya, hindi ito basta-basta na lang ibinibigay sa'yo. Itinayo natin to, Maya. Bawat pader, bawat bintana. Pinaghirapan natin. Ipinaglaban natin. Humarap siya dito at hinaplos ang mukha nito. At sulit ang lahat. Sulit ka. Hinalikan niya ito at sa halik na yon, naramdaman niya ang kabuuan ng kanilang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na ipinagbawal, sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinalaya ng katotohanan at pinagtibay ng pagpapatawad. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa pag-ibig na handang lumaban at sa mga pusong pinipili kang uwian araw-araw.